Matanong ko nga kayo, kailan nyo ba huling pinakinggan ang inyong mga cassette tape? Kung meron man kayo noon, marahil ay naitapon nyo na, naibenta, o di kaya ginawang paperweight ang mga ito. Pero alam nyo, may nakilala kaming isang dalaga na alagang-alaga at itinuturing na kayamanan ang koleksyon niya. Lalo pat naglalaman daw ito ng mga awitin ng idolo niyang si Lea Salonga. In all seriousness, I take the responsibility. Sino nga ba naman ang hindi napapabilib sa isa sa ipinagmamalaking talento ng Pilipinas na si Lea Salonga? Mula pagkabata hanggang sa ngayon, ipinakita ni Lea ang galing niya sa sining at pagiging huwarang modelo sa mga kabataan. Kaya naman maraming Pinoy ang umiidolo sa kanya, bata man o matanda. Isa lamang ang 22 taong gulang na si Hyacinth Rivera o Yang sa mga avid fan ni Lea Salonga. 3 taong gulang pa lamang siya nang unang mapakinggan ang awitin ni Lea. Na-influence ako ni Mama kasi meron siyang children's choir before, tapos may mga tape siya ni Lea na kid. Tapos yun, doon na ako nag-start na makinig sa mga songs niya. Oo, kanta ng kanta. Ginagaya niya si Lea Salonga, pati yung mga mannerisms, ganun. I remember one time nagkaroon ng concert sa church namin eh. Siguro, ang tingin ko sa kanya, feel na feel niya siya si Lea Salonga with the matching yung taas ng noo, yung mga kilos ni Lea, pati buhok. I remember yung Love Lea, may nakabangs na ganun siya, naka-ponytail. Si Haya, ganun din ng buhok niya ng araw. At suportado naman ni Mami Cynthia ang hilig ng anak. Masaya na nga raw siya na si Lea ang role model ni Yang sa kanyang paglaki. Gusto ko sana maging ganun din yung kasi intelihente pati. Talagang yung mga child star nung araw, siya lang yung nakita kong in spite of the fame, nag-aaral. Na hindi sapat na sikat ka lang, artista ka lang, kundi kinakailangan meron kang natapos. Habang lumalaki si Yang, lalo pa niyang hinangaan ang internationally acclaimed singer-actress. Napapanood ko naman yun sa mga interviews niya, sa mga vlogs niya na yung craft niya talagang mahal niya yung ginagawa niya. Hindi lang dahil sa pera, hindi dahil sa fame, kundi kasi gusto lang niyang mag-grow pa siya as an artist, as a person. So parang ang galing lang, ang galing-galing lang. Malaki ang impluwensya ng idolo sa kanyang buhay. Be excellent with everything that you do. Na magpe-pay off yun, hindi dahil ma-recognize sa ibang tao, kundi para sa'yo, na nagawa mo siya ng maganda, pinagtrabahuhan mo, dedicated ka sa ginagawa mo, na hindi ka magsasettle sa second best. Siguro yun yung pinaka na-influence niya sa akin. Graduating student na si Yang sa University of the Philippines sa Diliman. At para sa dalaga, isa ito sa mga proudest moment ng buhay niya. Iginapang raw kasi ng ina na isang public school teacher ang pag-aaral niya para makatapos ng kolehiyo. Pero hindi lang sa pag-aaral at musika, idol ni Yang si Lea, pati rin sa pagtulong nito sa kapwa. Magtatapos ang dalaga sa kursong AB Community Development at ang gustong maging trabaho ay may kinalaman sa pagtulong sa kapwa. May burden ako na tulungan sila kasi alam kong kaya nilang tulungan yung sarili nila. So naniniwala ako na siguro sa konting tulong na mabibigay ko, mapapabuti nila yung buhay nila. Feeling ko sobrang blessed na ako sa maraming bagay na, financially may constraints kami, pero blessed pa rin ako na may bahay kami, na kumakain kami araw-araw, na nag-aaral ako sa UP, samantalang sila, mas malaki pa dun yung problema nila. So, ang kaya ko nga lang ibigay since hindi nga naman kami well off, yung sarili ko na tulungan sila. Para sa tagahanga, naging karamay din daw ang kanyang idolo sa pinakamalungkot na pangyayari sa buhay niya. Kasi nagkaroon nga ng mga family problems kami dito sa bahay. Tapos, yung split up ng parents ko, yung ganun. Kasi parang mahabang proseso yung bago sila nag-break. So, yung mahabang proseso, tinatawid ko yun kapag nakikinig ako ng music niya. Nakaka-relax. Parang dinadala ko sa ibang mundo na hindi nag-away parents ko. Parang ganun. And if life should come to just one question, cassette tape na ito at ang nag-iisang CD ng idolo ang pumawi sa kalungkutan at nakakapagpalimot sa kanyang problema.
Abot-abot ang pasasalamat ni Yang sa idolo kahit hindi naman sila personal ang magkakilala. Thank you kasi, ano ba, tinulungan ako ng music niya sa personal problems namin sa pamilya. Yun, tapos, paano pa ba? Yung buhay niya, isang malaking inspirasyon na maging ganun din sana ako dahil mabuti akong tao na mahal ko yung ginagawa ko. Speaks of So, yun. Salamat. beckons me to someone. Gustuhin man daw ni Yang na makita sa personal ang idolo, nakikita niyang di ito posible. Unseen. Mahal kasi yung mga concerts niya eh. Parang one time nagplan kami ni Mama na manood isang Valentine concert niya sa Araneta. Kaya lang, Gen Ad parang 800 or 900 na masyadong mahal, sa dalawa pa kami. So yun, kaya hindi. Kaya lagi ako nakatutok lang sa TV pag alam na lalabas siya, manonood na lang ako ng TV or YouTube. Kaya kontento na lang si Yang at ang kanyang ina sa pagja-jamming sa mga kanta ni Lea gamit ang kanilang piano na sintonado. Sa ganitong paraan, tila langit at lupa man ang agwat nila ng idolo. Sa pamamagitan ng awit, sila'y nagkakapiling. How they led me to this very hour. Wish ko lang. Hello, si Lea Salonga po ito. Abangan niyo po ang aming pagmi-meet ni Hyacinth dito lang sa Wish ko lang.